Masayang sumakay ang isang pamilya sa Carnival Horizon, isang kilala at sikat na cruise ship na dinarayo ng libu-libong turista taon-taon. Para nga sa kanila, ito ay bakasyon, oras ng pahinga, tawanan at pagbuo ng masasayang alaala sa gitna ng dagat. Ang Carnival Horizon ay kilala sa marangyang pasilidad, masasarap na pagkain at pakiramdam ng seguridad habang naglalayag sa Caribbean. Walang sino man sa pamilyang iyon ang nag-isip na ang simpleng bakasyong ito ay mauuwi sa isang krimen. Isang pangyayaring tuluyang sumira sa kailang pamilya at nag-iwan ng malaking tanong sa likod ng isang barkong inakala ng marami ay ligtas. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang kasong ito dahil sa mga detalye at misteryong bumabalot dito. Sa kwentong ito tatalakayin ko kung paano ang isang cruise vacation ay nauwi sa isang trahedyang hindi inaasahan ng lahat. Noong November 2, 2025, masaya ang simula ng paglalakbay ng pamilyang Kipner nang sumakay sila sa cruise ship ng Carnival Horizon. Tulad ng libu-libong pasahero, dala nila ang pananabik para sa 6 na araw na bakasyon sa Caribbean. Para sa pamilya, ito ay pagkakataon na magsama-sama, magpahinga at gumawa ng masasayang alaala sa gitna ng dagat. Ngunit sa huling araw ng paglalayag, tahimik na nagbago ang lahat. Nang sumapit ang November 7, 2025, bandang tanghali, papalapit na ang barko sa Miami dahil ito ang pinakahuling araw ng cruise. Habang ang karamihan ng pasahero ay nag-i-enjoy pa sa huling oras ng biyahe, isang cabin steward sa Deck 8 ang nagsagawa ng karaniwang gawain. Ginamit niya ang electronic keycard upang buksan ang cabin 8341. Handa na para sa check-out ng pasahero dito. Tahimik ang loob ng silid. Walang sinyalis ng kaguluhan. Habang kinokolekta niya ang mga ginamit na tuwalya at lumapit sa king-size bed, may napansin siyang hindi tama. Nawawala ang makapal na kumot ng kama. Dahil sa pagtataka, lumuhod siya at sumilip sa ilalim ng kama. Sa madilim na espasyong iyon, may nakita siyang isang hindi malinaw na hugis. Pero maya-maya lang, napagtanto niya na isang katawan ng tao ang kanyang nakita. Mahigpit itong nakabalot sa kumot at tinakpan ng mga life jacket na tila sadyang inilagay upang itago ito. Sa takot ng cabin steward, agad nga siyang tumakbong palabas ng koridor at inireport ang kanyang nakita. Ilang sandali lamang umalingaw-ngaw na nga sa buong barko ang anunsyo ng kapitan, ang isang alpha code na nagpapahiwatig na may isang medical emergency. Mabilis ngang rumusponde ang mga security at ang doktor ng barko patungo sa Deck 8. Kabilang na nga sa mga pumunta roon ay si Christopher Kipner, ang ama ng mga pasaherong naka-check-in sa cabin na iyon. Sa mga oras ngang iyon, wala pa rin siyang alam kung ano ang nangyayari. Para naman sa libu-libong pasahero, biglang tumigil ang kasiyahan, nawala ang musika sa pool deck at napalitan ng katahimikan. Pero kahit sila ay walang alam na may nangyari ng krimen sa loob ng barko. Kinabukasan umaga ng November 8, dahan-dahangan dumaong ang Carnival Horizon sa port ng Miami. Sa halip na bakasyonista, ang unang pinapasok sa barko ay ang grupo ng mga FBI agents na may dalang kagamitan para sa investigasyon. Isinara ng seguridad ang buong koridor sa labas ng cabin 8341 at ginawa itong isang mahigpit na kontroladong lugar. Ang mga pasahero sa katabing cabin ay pinakausapan ng lisanin ang kailang mga silid ng maaga. Kinabukasan, wala pa ring ipinaliwanag ang management. Tanging babala lamang na may isinasagawang investigasyon. Maging ang mga crew na hindi bahagi ng security team ay hindi na pinayagang pumasok. Sa loob ng cabin, naging mabilis ang kilos ng mga investigador dahil may mahigpit na schedule ang barko at may bagong batch ng mga pasahero na sasakay para sa sunod na biyahe. Kinuna ng mga larawan ang loob ng silid, kinuha ang mga gamit at sinuri ang bawat detalye. Hindi nagtagal, kinilala ang bangkay na isang 18 taong gulang na nagngangalang si Anna Kipner. Mabilis namang inalis ang katawan niya sa barko at direktang dinala sa opisina ng medical examiner. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatiling sakay ng barko ang taong responsable kasama ang libu-libong pasahero na wala pa ring ideya sa bigat na nangyari. Pero ang tanong,
Bakit pinatay ang dalaga at sino ang nasa likod ng krimeng ito? Bago nga tayo magpatuloy, kailangan muna nating makilala kung sino ang biktima. Si Anna Kipner ay ipinanganak noong June 13, 2007 sa kanyang mga magulang na sina Christopher Kipner at Heather Wright. Lumaki siya sa Florida. Mula pa nung 2 taong gulang siya, nagsimula na siyang mag-aral ng gymnastics. Pagtungtong niya ng high school, naging cheerleader siya. Lumaki si Anna sa Florida kaya't komportable siya sa tubig. Mayroon siyang lisensya sa motorboat at sertipiko sa pagdadiving. Patunay na kaya niya ngang manatiling kalmado kahit sa ilalim ng pressure. Matapos ang graduation niya noong May 2025 mula sa isang Christian school, balak niya nga mag-enlist sa US Navy at pagkatapos ay pumasok sa law enforcement bilang isang K-9 officer. Pero hindi naman ganun kalinaw ang relasyon ng kailang pamilya dahil ang kanyang ama na si Christopher, 40 taong gulang, ay ikinasal sa ikatlong pagkakataon noong December 2024. Ang kanyang bagong asawa na si Chantel Honson ay may 3 anak mula sa dating relasyon. Wala pang 1 taon na magsama ang dalawang pamilya bago ang cruise. Sa biyahe, siyam silang lahat at 3 magkakahiwalay na cabin ang inireserba sa Deck 8. Ang unang cabin ay para sa lolo at lola nilang si Jeffrey at Barbara na may sapat na espasyo at bakanting kama sakaling may mga ilangan ng pahinga o privacy. Ang ikalawang cabin ay para naman kina Christopher, Chantel kasama ang 2 nilang mas bata na anak na babae. Ang ikatlong cabin ay cabin 8341 ang pinaka-pinag-usapan. Sa maliit na espasyong iyon, pinagsama ang 3 kabataan. Kasama nga ni Anna ang kanyang 14 na taong gulang na kapatid na si Connor at ang 16 na taong gulang na stepbrother na nagngangalang si Tim. Iisang silid, iisang gabi at halos walang privacy ang bawat isa. Napag-alaman naman ng mga pulis na si Anna ay may kasintahan na nagngangalang Joshua na dapat ay kasama rin sa nasabing cruise. Ngunit ilang araw bago ang cruise may nangyari kaya hindi nakasama si Joshua. Noong October 26, nag-post pa si Anna sa TikTok ng mga mensaheng may lungkot at galit. Kabaligtaran ng dati niyang masayang content. Binanggit niya ang tungkol sa kasinungalingan at pagtataksil. Makalipas nga ang 4 na araw, muli siya nag-post ng isang maikling mensahe na may malinaw na may pinagdaraanan siya sa personal na relasyon. Ang mga salitang iyon ay para sa kanyang kasintahang si Joshua. Nakalaunan nga ay nakumpirmang hiniwalayan niya bago ang biyahe. Matapos nga ang kalang hiwalayan, pinakancel na ang tiket ni Joshua. Samantala, sa pagpapatuloy na investigasyon, napag-alaman na si Anna ang gumamit ng king-size bed habang sina Connor at Tim ay natulog sa bunk bed na nakapwesto sa tapat nito. Dahil nga bago pa lamang ang pagsasama nila bilang iisang pamilya, hindi pa sanay ang mga kabataan sa ganitong ayos. 6 na gabi nga sila magkakasama sa isang maliit na silid na halos walang pagkakataon para sa pribadong oras. Noong gabi ng November 6 matapos suminto ang barko sa Cozumel, Mexico, nagsimula ang 2 araw na biyahe pabalik sa Miami bandang alas 7 ng gabi. Nagtipon ang buong pamilya para sa isang hapunan sa dining room. Ngunit hindi nagtagal si Anna sa mesa. Nakaramdam raw ito ng matinding sakit sa kanyang bibig dahil sa kanyang braces at sinabi nga sa kanyang lolang si Barbara na babalik muna siya sa cabin. Tumayo siya at umalis na mag-isa. Bandang alas 9 ng gabi, muling nakita si Anna sa mga pampublikong bahagi ng barko. Nagpalit siya ng mas maayos na damit at nagtungo sa kasino kung saan naroon ang kanyang lolo at lola. Umupo nga siya sa tapat ng mga ito at naglaro. Naglagay pa siya ng $20 na taya. Matapos na nga niyang matalo, nagpa siya nga siyang umalis. Bago tumayo, sinabi niya pa nga sa kanyang lolo at lola na mahal niya ang mga ito at magkikita na lamang silang muli kinabukasan. Eksaktong alas 10 ng gabi, umalis si Anna sa kasino at bumalik sa Deck 8 patungo sa kanilang cabin. Naitala nga na electronic lock ang pagpasok ni Anna sa cabin 8341 eksaktong alas 10 ng gabi. Ilang sandali lang ang lumipas ay nagsara ang pinto. Makalipas ang konting oras, bumalik din naman sa cabin ang kanyang mga kapatid na sina Connor at Tim. Hindi nagtagal ang 3 sa loob ng silid. Ayon kay Connor, nagpalit siya ng damit at muling lumabas dahil hindi pa nga siya inaantok. Balak niya nga rin kumuha ng mga larawan at mag-selfie sa itaas ng bahagi ng barko. Pagkaalis niya nga na nasabing silid,
Tanging naiwan na lamang sa loob ng cabin ay sina Ana at Tim. Mula nga sa mga sandaling iyon hanggang hating gabi, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari sa loob. Ang mga kamera nga ng barko ay nakatuon lamang sa pasilyo at hindi sa loob ng mga silid. Halos 2 oras na naglibot si Connor sa barko habang nagre-record para sa kanyang social media. Bandang hating gabi, bumalik siya sa cabin 8341. Pagpasok niya, hindi niya nakita ang kanyang kapatid na nakahiga sa kama. Magulo ito at nang i-check niya ang banyo at balkonahe ay hindi niya rin nakita dito si Ana. Hindi naman siya agad nag-alala ng mga oras na iyon. Inakala niya ngang bumalik lamang si Ana sa cabin ng kanyang lolo at lola. Maaari rin na pumunta raw ito sa cabin ng kailang mga magulang o nakipagkita lamang sa ibang pasahero. Dahil wala nga siya nakitang kahina-hinala, humiga na nga siya at natulog. Kinaumagahan ng November 7, nagtipon ang pamilyang Kipner para sa almusal sa dining hall ng barko. Pero kapansin-pansin na wala si Ana. Inakala naman ng kanyang mga pamilya na nagpapahinga pa siya dahil sa pananakit ng kanyang ngipin na iniinda niya nga noong nakaraang gabi. Nagpasya naman silang wag na muna siyang gisingin at hayaan na lamang siyang matulog bago ang pagdaong ng barko. Habang nagkakape at nag-uusap ang buong pamilya, walang sino man nga ang naghinala na sa mga oras na iyon wala na si Ana. Pagkatapos ng almusal, doon na nga nila natuklasan ang nangyaring krimen. Nandalhin nga ang katawan ni Ana sa morgue, agad na isinagawa ang autopsy. Lumabas sa paunang pagsusuri na walang bakas na pakikipaglaban sa kanyang katawan. Wala ring sugat ng saksak o tama ng bala. Malinis din ang resulta ng toxicology, walang nakitang alak o ipinagbabawal na gamot. Wala ring sinyalis ng sexual na pang-aabuso at wala ring foreign DNA na nakita sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ang sanhinga ng kanyang pagkamatay ay mekanikal na pagkapigil ng paghinga. May nakitang 2 malalim na pasa sa kanyang leeg na nagpapakitang sinakal siya na mahigpit mula sa kanyang likuran. Ang mas lalong ikinagulat ng lahat ay ang nakasaad na oras ng pagkamatay sa sertipiko, 10:00 ng umaga, na nag-iwan ng maraming tanong. Kung totoong namatay si Ana bandang 11:17 ng umaga, ibig sabihin ay buhay pa siya habang kumakain ng almusal ang kanyang pamilya. Ngunit salungat naman ito sa lahat na nakita at narinig ng mga saksi. Walang nakakita kay Ana matapos nga siyang pumasok sa cabin bandang 10:00 ng gabi. Hindi na rin siya sumagot sa mga mensahe at hindi na rin siya lumabas kinabukasan. Ang agwat sa pagitan ng huling pagkakita sa kanya at ng opisyal na oras ng pagkamatay ay mahigit 12 oras. Dahil dito, napilitan ang mga investigador na itanong kung ang oras na nakasaad ay ang mismong sandaling tumigil ang kanyang puso o kung ito ang oras lamang ng formal na pagsusuri sa katawan. Isang simpleng detalye sa papel, ngunit may malaking epekto sa buong kaso. Dahil kung mali ang oras, nagbabago ang buong kwento ng pangyayari. Agad na kinuha ng FBI ang lahat ng footage mula ng gabi ng November 6 hanggang umaga ng November 7. Pati na rin ang mga tala ng electronic locks ng mga pinto. Napag-alaman na sa barkong ito, hindi basta-basta nabubuksan ang isang pinto kung walang keycard o pahintulot mula sa loob. Kaya't mahalaga nga ang bawat record ng pagpasok at paglabas. Sa pamamagitan ng paghahambing ng CCTV footage at mga tala ng electronic lock, unti-unting nabuo ng mga investigador ang galaw ng mga tao sa cabin 8341 nung gabing iyon. Kitang-kita sa video na si Ana ay pumasok sa cabin bandang 10:00 ng gabi. Ilang sandali lang ang lumipas ay pumasok din nga sina Connor at Tim. Makalipas ang konting oras, nakita naman sa kamera si Connor na lumabas muli ng silid. Walang ibang taong pumasok o lumabas matapos ngang iyon hanggang sa sumapit na ang umaga. Nang bumalik naman si Connor bandang hating gabi, malinaw sa mga tala na siya lamang ang pumasok. Wala rin sinyalis na may ibang taong gumamit ng keycard. Dahil dito, tuluyan na ngang ibinasura ng mga investigador ang teorya na may estrangherong pumasok sa cabin. Ibig sabihin, ang nangyari kay Ana ay naganap sa loob ng isang saradong silid. Mula sa halos 4,000 pasahero, bigla ngang lumiit ang bilang ng mga posibleng sangkot. Ang naging focus na investigasyon ay napunta nga sa mga taong may access sa cabin nung gabing iyon. Sa puntong ito, isang pangalan ang lumitaw bilang sentro ng atensyon, si Tim Honson, ang 16 na taong gulang na stepbrother ni Ana.
Napag-alaman siya ang naiwan sa loob ng cabin ng mag-isa kasama si Ana sa kritikal na oras. Nang makadaong ang barko sa Miami, inihiwalay siya ng mga otoridad mula sa kanyang pamilya. Hindi siya agad inaresto, ngunit dinala siya sa isang ospital para sa psychiatric evaluation. Ang dahilan ng hakbang na ito ay hindi naman ipiniliwanag sa publiko at nananatiling ang tahimik ang mga otoridad habang patuloy ang kailang investigasyon. Matapos nga ang maikling pananatili ni Tim sa ospital, pinalaya rin siya ng mga doktor at pinayagang tumira muna sa bahay ng isang kamag-anak. Sinabi niya nga sa pamilya na wala siyang naalala sa mga pangyayari nung gabing iyon. Nagulat din nga siya nang malaman na wala nang ang buhay ang kanyang kapatid na si Ana. Dahil minor de edad pa lamang siya, nananatiling ang pribado ang maraming detalye tungkol sa kanyang pagsusuri. Sa loob ng halos 19 na araw matapos ang insidente, hindi naman naglabas ng pahayag ang FBI at walang formal na isinampang kaso laban sa sinuman. Gayunpaman, sa mga dokumentong kalaunang lumabas sa media, nabunyag na ang estado ni Tim ay nagbago mula sa simpleng saksi tungo sa potensyal na sospek. Ang dahilan ay malinaw sa mga ebidensya. Kahit wala ngang formal na akusasyon, ang bigat ng hinala ay unti-unting bumalot sa kanya. Samantala ang ama naman ni Ana na si Christopher Kipner ay nagpahayag na hindi niya masasabing may kasalanan raw si Tim. Ngunit sinabi niyang hindi niya rin ito maaaring baliwalain. Ayon nga sa kanya, kung may pananagutan ang sinuman sa nangyari, nais niya ring managot ito anuman ang relasyon nila sa isa't isa. Habang nananatiling ang tahimik ang mga otoridad, may isang taong kusang lumapit upang magbahagi naman ng mahalagang impormasyon. Ito ay si Joshua, ang dating kasintahan ni Ana. Nakipag-ugnayan nga siya mismo sa FBI matapos magkaroon ng pribadong usapan sa kapatid ni Ana na si Connor. Ayon nga kay Joshua, mas marami raw ang alam ni Connor kaysa sa unang lumabas sa mga ulat. Sinabi umano ni Connor na bago maghating gabi, sinubukan niya ngang bumalik sa cabin ngunit hindi niya raw mabuksan ang pinto gamit ang kanyang keycard. Nakalak umano ito mula sa loob gamit ang mechanical lock. Habang nasa labas siya, may narinig siyang sigawan sa loob ng silid. Narinig niya rin ang boses ni Tim na galit at may sinasabi kay Ana. May isang salitang malinaw niyang narinig. Ito ay ang shut up. Dahil hindi niya nga inakalang may seryosong pinag-aawayan ang dalawa, umalis raw muna si Connor at naghintay sa itaas ng bahagi ng barko. Nang bumalik siya bandang hating gabi, tahimik na nga ang cabin at wala na nga raw doon si Ana. Ang pahayag na ito ay tuluyan namang sumira sa ideya na buhay pa nga si Ana hanggang kinabukasan. Kung totoo nga ang mga sinasabi ni Joshua, malinaw na may nangyaring marahas sa loob ng cabin nung gabing iyon. Nang tanungin naman si Joshua kung bakit hindi agad nagsalita si Connor patungkol sa mga narinig niya, isang nakakatakot namang paliwanag ang lumabas. Ayon sa kanya, pinagbawalan umano raw ng mga FBI agent si Connor na talakayin anumang detalye ng gabing iyon. Binalaan din daw siya na maaari siyang maharap sa kaso dahil sa panghihimasok sa isang federal na investigasyon. Dahil sa takot at sa kanyang murang edad, pinili nga ni Connor na manahimik. Ang pahayag ng ito ay nagbigay liwanag naman hindi lamang sa timeline ng krimen, kundi pati na rin sa tensyon sa loob ng bagong pinagsamang pamilya. Ibinahagi rin ni Joshua ang ilang mga karanasan ni Ana bago ang cruise. Ayon nga sa kanya, may hindi normal na pag-uugali si Tim kay Ana. Isang insidente ang ikinuwento niya kung saan sa isang video call nila ni Ana, bigla na lamang daw pumasok si Tim sa silid ni Ana at sinubukang lapitan siya nito sa kama. Na tila walang pakialam na may kausap siya. Matapos nga ang pangyayaring iyon, nagbago ang kilos ng kanyang kasintahan. Iniwasan na nga nitong manatili sa bahay ng kanyang ama at mas pinili nga nitong makitulog sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Hayagan nga rin niyang sinabi sa mga taong malapit sa kanya na natatakot raw siya at ayaw niya nga mapag-isa. Dagdag pa rito, ayon kay Joshua, madalas umanong may dalang kutsilyo si Tim, dahilan upang lalo ngang makaramdam ng panganib si Ana sa sarili nilang tahanan. Ang mga impormasyong ngang ito ay nagbigay ng mas malinaw na larawan ng takot na matagal na ngang dinadala ni Ana bago pa nga ang trahedya. Isa pa nga sa mga naging pahayag ay may pagkakataong nahuli si Tim na nakaibabaw kay Ana, pero hindi naman nilinaw kung ano ang balak niyang gawin sa kanyang sister-in-law.
Bukod pa nga sa mga sinabi ni Joshua, may iba pang ang pangyayari sa loob ng pamilya na lalong nagpalala ng sitwasyon. Ayon sa mga taong malapit sa pamilyang Kipner, ang papel ng madrasta na si Chantel Honson ay naging sentro ng tensyon sa bahay. Madalas umano nitong ipinagtatanggol ang kanyang mga sariling anak at isinasantabi ang nararamdaman ng mga anak ng kanyang asawa. Dahil dito, nabuo ang dalawang panig sa loob ng iisang bubong na puno ng hindi pagkakaunawaan at tahimik na galit. Sa ganito ngang kapaligiran, lalo pang nakaramdam ng takot si Ana. Ang kanyang pangamba ay hindi lamang dahil sa kakulangan ng privacy, kundi dahil sa pakiramdam niyang wala siyang kakampi. Nang pagsamahin ng mga investigador ang mga tala ng electronic lock, ang resulta ng autopsy at ang mga pahayag ng saksi, unti-unti ngang nabuo ang mas malinaw na larawan ng huling oras ni Ana. Lahat ng mga ebidensya ay tumuturo sa mga pangyayaring naganap sa pagitan ng alas 10 ng gabi at hating gabi ng November 6. Ang sinasabing ang oras ng pagkamatay sa umaga ay hindi tumutugma sa mga salaysay ng mga taong sangkot. Sa puntong ito, nagsimula ngang makita ng mga investigador ang krimen ay hindi bilang isang biglaang aksidente, kundi bilang isang sinasadyang kilos na matagal na ngang nag-uugat sa tensyon ng pamilya. Batay sa muling binuong timeline, pinaniniwala ang nagsimula ang matinding pagtatalo sa loob ng Cabin 8341 matapos maiwang mag-isa sina Ana at Tim. Ayon nga sa mga forensic expert, ang ginamit na paraan sa pagpatay sa kanya ay isang mahigpit na pagsakal sa leeg nito mula sa likuran na mabilis na pumipigil sa kanyang paghinga. Sa ganito ngang paraan, wala na nga siyang pagkakataong pang sumigaw o humingi ng tulong. Matapos ngang malagutan ng hininga si Ana, ang salarin ay mabilis na kumilos dahil anumang sandali ay maaari na ngang bumalik si Connor. Sa halip nga na tumakas, itinago niya na lamang ang katawan ni Ana sa ilalim ng kama. Isiniksik ito sa pagitan ng sahig at frame at tinakpan ng mga life jacket. Ang ginawa ngang pagtatago ay nagbigay ng pansamantalang katahimikan at nagpaliban ng pagkakatuklas ng krimen. Nang bumalik na nga si Connor habang hating gabi, wala nga siyang napansing kakaiba at agad na nga siyang natulog. Sa buong gabing iyon, 3 tao ang nananatili sa loob ng maliit na cabin. Isa ang walang kamalay-malay sa katotohanan at ang isa tahimik na kasama ang bigat ng kanyang ginawa. Ilang talampakan lamang ang layo mula sa katawan ni Ana. Lumipas nga ang ilang mga buwan, patuloy pa rin lumalabas ang mga bagong detalye patungkol sa kaso ni Ana Kipner. Sa mga opisyal na dokumentong inilabas, kinumpirma nga ng medical examiner na ang kanyang pagkamatay ay isang homicide at ang sanhi ay mechanical na pagkapigil ng kanyang paghinga na malinaw nagpapahiwatig na sinadyang pananakit. Sa mga court fillings na naging bahagi ng isang hiwalay na usaping pampamilya, lumabas na ang 16 na taong gulang na stepbrother ni Ana ay itinuturing na ngayong sospek ng mga otoridad. Bagamat wala pa ring formal na kasong isinampa dahil siya ay minor de edad. Lumabas din nga sa mga dokumento na may mga desisyong ginawa ang ilang miyembro ng pamilya matapos ang insidente na patuloy ngang tinatanong ng publiko. Kasabay nito, may mga video ring lumalabas na nagpapakita kay Ana na masaya ito at walang bakas ng takot ilang araw bago ang trahedya na lalo pang nagpabigat sa damdamin ng mga nakakaalam ng kanyang sinapit. Sa kabilangan ng lahat ng ito, nananatili pa rin bukas ang investigasyon, wala pa rin naaaresto, wala pa rin nahatulan at ang Carnival Horizon ay patuloy pa rin naglalayag na parang walang nangyari. Ngunit para sa pamilya ni Ana at sa mga taong sumusubaybay sa kasong ito, ang tanong ay nananatili, kailan lalabas ang buong katotohanan at kailan magkakaroon ng tunay na hustisya. I-update ko po kayong muli sa magiging usad ng kaso. Ako po si Denise. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking video. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin sa araw na ito, i-like niyo na po ang videong ito, mag-subscribe na rin po kayo at don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Maaari rin po kayong mag-share ng inyong opinion patungkol sa kwento. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. See you in my next video.